Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Magbabasa tayo ng isang verse dito sa James 1 verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Sabi dito ng ating binasa, ang Panginoon daw ay hindi siya nanunukso sa kanino man, o lalo na sa mga masasamang bagay. Ito ang ating binasa na gusto natin maliwanagan ang lahat sa atin, kasi ang karamihan sa atin, pag may mga dumarating na masamang bagay sa kanilang buhay or negatibo sa kanilang buhay, kaagad-agad nilang sinasabi na ito'y pagsubok sa akin ng Panginoon na dapat kong kayanin. Pero napakaliwanag ang binasa natin na ang Panginoon ay hindi nanunubo. Hindi siya nagbibigay ng pagsubok sa bawat isa o sa kanino man. Ang binabanggit na pagsubok o temptation dito sa banal na kasulatan, mga kaibigan, ito ay may kaakibat sa ating pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya, maaari kang i-tempted o tuksohin ni Satanas. Hindi po ang Panginoon ang nagnunukso sa atin, sa mga mananampalataya. Bakit ka tinutokso na ikaw ay mananampalataya? Dahil gusto ng devil na tayo ay mawala sa pananampalataya. Sa Bible kasi, ang tukso, yun ay para doon sa mga mananampalataya sa Panginoon. Para ilayo ka sa pananampalataya. So ang gustong lumayo ka sa pananampalataya, yun ay ang devil, ang masama. So ang Panginoon ay hindi nanunukso sa mga bagay na yan, at kahit kanino man sa masasamang bagay. Ano man ang mangyari sa tao, yung hindi mananampalataya, ano man ang mangyari sa kanya, buhay masama o hindi maganda na nangyari sa kanyang buhay, hindi ang Panginoon ang may gawa noon, kundi yun ay nararanasan ng lahat ng tao. No? Sa Bible naman yung tukso, yun ay may kaakibat sa pananampalataya. Hindi naman para sa lahat yun eh. No? Hindi para sa lahat. Kahit hindi ka mananampalataya, tutuksohin ka. Bakit ka tinutokso? Hindi ka naman nananampalataya sa Panginoon. Ano pa ang gusto? No, mawala namang mawawala sa iyo na hindi ka naman nananampalataya. Ito'y para lang sa mga nananampalataya. Natutoksohin sila ni Satanas para maapagbintangan ay ang Panginoon. Di ba? Ganun yun. Kaya huwag sasabihin natin na pag may dumarating sa atin na masamang bagay, lalo na tayong nananampalataya na sinasabi ito'y kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa akin ito. Hindi. Mali tayo dyan. Ang Panginoon gusto niya na tayo ay safe lagi. Gusto ng Panginoon na tayo ay laging nasa mabuti. Pero ang gusto ng devil, ni Satanas, na tayo ay mapasama para ang sisihin ay ang Panginoon. Kaya ito kinukorek natin, mga kaibigan, itong mga sinasabi ng karamihan sa mga tao. Kasi yun ay sinasabi nila yun dahil sa lack of knowledge mula sa kasulatan, mula sa Bible. Kasi parang gini-generalize nila na pagdating ng mga pagsubok ay alam ng Panginoon at ang Panginoon ang may kagustuhan noon. Hindi yan. Huwag tayong patuloy na sasabihin natin na ang Panginoon ang may kagustuhan sa ikasasama ng isang tao. Bagkus ang Panginoon ang may gusto na ikaw ay mabuti lagi para ikaw ay magpuri sa Kanya. Kaya dito, mga kaibigan at mga kababayan, katulad ng story natin, halimbawa kay Job. Si Job ay isang matuwid na tao. Ano ang gusto ni Satanas? Gusto niyang si Job ay hindi manampalataya sa Panginoon. Bakit? Gusto niyang hindi si Job maligtas. No? Mawala yung kumpiyansa, tiwala ni Job sa ating dakilang lumikha na si Yahweh. Gusto niya na mag-withdraw si Job ng faith sa ating dakilang lumikha. Pero si Job ay nanatiling tapat sa kanya, kaya yung mga tukso ni Satanas ay hindi niya na
pagtagumpayan doon sa kayo. Yun mga kaibigan at mga kababayan, no? Ang tukso ay may kaakibat sa ating pananampalataya. Ngunit alalahanin natin na ang tukso ay hindi yan kalooban ng Panginoon. Huwag nating sasabihin, o ulitin ko, huwag nating sasabihin na ako'y tinukso o ako'y pinahirapan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay hindi nanunukso kanino man. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. At ngayon, kung gusto nyong mag-comment kayo. At yan ay maganda para sa atin at ng ating masagot ng tama ang inyong mga katanungan. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Tayo pagpalain ng ating Panginoong Yeshua Messiah.